Hindi man natuloy ang ban pero gusto raw ng mga senador na ilagay muna sa 3-month probation ang online gamer Roblox. May mga nabibiktima pa rin kasi sa impluwensya ng naturang laro. Kabilang po ang 2 estudyante na nasawi matapos pong magdala ng baril sa paaralan. Nakatutok si Mav Gonzales. Dahil umano sa paglalaro ng Roblox, kung kaya dinala ng isang grade 10 student sa Marikina ang baril ng kanyang ama sa paaralan nang walang paalam. Ayon yun sa ulat ng PNP sa Senate Committee on Women and Children. He pointed the firearm to his classmate and himself while joking, then fired the said firearm. So the victim later died at the hospital. When we checked the cell phones, he was possibly influenced by this violent extremism. Sinasabing nag-groom siya o naimpluwensyahan para gawin ito. Pareho sa posible ring nangyari sa isang grade 12 student sa Batangas na nagdala rin ng baril sa paaralan nitong Pebrero. He drew the gun, then fired twice at the classroom floor, then shot himself despite intervention attempts. So he later died in the hospital. Nag-count din tayo ng checking on his gadgets. So andun din po yung tracing na he was possibly nag-groom din to conduct this incident. Binanggit din ang nahadlangang planong mass shooting ng ilang bata sa Foundation Week ng kanilang paaralan sa Laguna na dahil umano sa impluwensya ng mga nakilala sa Roblox. Nabisto ang plano sa kanilang chat sa Facebook Messenger, kabilang ang pagsuot sana ng Nazi-influenced shirts. Pinag-usapan din sa chat ang mga paniniwalang politikal ni Adolf Hitler, satanismo at violent extremism, at pag-idolo nila sa mga mass shooters sa Amerika at Australia. Ni-rescue sila noong January 13. The messages reference on past mass attacks and discuss using a fire extinguisher for a flash blinding effect, IEDs, or the improvised explosive devices, and Molotov cocktails. So it also stated desire to carry out a school shooting locally and an intent to die by suicide. Ayon sa PNP, 12 hanggang 15 taong gulang ang mga ni-rescue na karamihan ay mula sa private schools. Madaling mabiktima ang mga babad sa gadgets at hindi nababantayan ng mga magulang. Nagsisik sila ng belongingness, telling them that I am here with you, you have a friend in me. So ang ginagawa ko ng groomer, isasabihin niya sa'yo, pwede mong sabihin sa akin everything. Bukod sa bayolente ang mismong laro at maaaring may sexual materials, may isa pang paraan ng pag-abuso. The second part of the abuse, doon ako yung sasabi ng chair na yung grooming na nangyayari where tina-target itong mga bata to para naman ilipat sa ibang platform, messaging platform, doon naman ini-indoctrinate, tinuturoan paano mag-commit ng violence. Wala pang reaksyon ng Roblox sa mga namatay na bata dahil sa laro nila. Pero nakipagpulong na ang mga kinatawan nila sa gobyerno at hindi na itinuloy ang dapat sanay Roblox ban nitong Abril. Ayon sa Roblox, binago na ang kanilang safety system at pinasimple ang parental controls. Iba-iba na rin ang feature ng laro kada age group. Walang chat mode sa mga edad 5 hanggang 8. Mga kaedad lang ang pwedeng i-chat ng mga edad 9 hanggang 15. It has to be a video selfie. We think that's important because that is a lot more difficult to game. We are aware that the accuracy of this tool is highly accurate within a range of 1 to 3 years. Pero malaking hamon pa rin ayon sa CICC ang hindi epektibong paraan ng Roblox para matiyak ang edad ng naglalaro. May mga matanda ring bumibili ng account ng bata para makausap ang ibang bata. We seem to have a problem when it comes to the facial recognition. It has its loopholes. Ouch. We were able to register adults as kids. Sa ngayon, 24 oras nang may komunikasyon ang Roblox sa mga otoridad para sa mabilis na pagsusumbong at pag-aresto sa gamer na may masamang pakay. Sa kabila ng mga hakbang, gusto ng mga senador na ilagay muna sila sa 3 months probation. The suspension of the implementation of a ban is conditional. The ban could still be implemented. Pati Facebook na may-aring ng Messenger, kung saan lumilipat ang chat ng mga Roblox gamer at groomer, gusto nilang panagutin. Ipapasampi na ang Facebook kung hindi pa sila magpadala ng kinatawan sa susunod na pagdinig. Mav Gonzales, Nakatutok, 24 Oras.